Ang inggit ni Duryodhana. Si Duryodhana ang panganay na anak ni Haring Dhritarashtra at Reyna Gandhari ay ipinanganak sa ilalim ng masasamang palatandaan. Habang si Reyna Kunti, asawa ni Haring Pandu, ay nagsilang kay Yudhishthira, ang panganay sa mga Pandava, si Gandhari ay nagdadalang tao pa rin. Dahil sa kawalan ng tiyaga at pagkainggit, pinukpok ni Gandhari ang kanyang sinapupunan na nagresulta sa paglabas ng isang tipak na laman sa halip na isang sanggol. Ang tipak na ito ay hinati ni Rishi Vyasa sa 101 na piraso at inilagay sa mga garapon ng ghee o purong mantika. Mula sa mga garapon na iyon ay isinilang si Duryodhana, ang kanyang 99 na kapatid na lalaki at isang kapatid na babae. Mula sa kanyang pagsilang, kapansin-pansin na agad ang likas na ugali ni Duryodhana. Sa halip na iyak ng sanggol, ang kanyang unang sigaw ay kahawig ng iyak ng asno, isang masamang palatandaan. Si Vidura, ang matalinong tagapayo ni Dhritarashtra, ay agad na nakaunawa sa kahulugan nito at nagbabala sa hari na si Duryodhana ang magiging sanhi ng pagbagsak ng dynasty Kuru. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal sa anak, binaliwala ni Dhritarashtra ang babala ni Vidura at dito nagsimula ang mga trahedyang sumunod. Habang sabay na lumalaki ang mga anak ni Pandu at ni Dhritarashtra, unti-unting tumitindi ang inggit ni Duryodhana sa mga Pandava, lalo na kay Bhima. Si Bhima, ang pinakamalakas sa mga Pandava, ay palaging nangingibabaw kay Duryodhana sa lakas at kakayahan, na siyang lalong nagpapalalim ng kanyang galit at inggit. Ang tunggalian sa pagitan ni Bhima at Duryodhana ay naging matindi. Minsan, sa biro ni Bhima, ginulat niya ang mga anak ni Dhritarashtra sa pamamagitan ng pag-uga sa isang punong kahoy, dahilan upang malaglag ang mga ito na parang bunga. Ang inggit at pagnanasa ni Duryodhana sa kapangyarihan ay nagtulak sa kanya upang bumuo ng maraming pakana upang mapuksa ang mga Pandava. Tinignan niya ang mga ito bilang sagabal sa kanyang pagnanais na mamuno sa kaharian. Sa kabila ng maraming tangkang pagsira sa mga Pandava, kabilang ang kilalang pakana na sunugin sila ng buhay sa bahay ng Barnis, ang mga plano ni Duryodhana ay laging nabigo. Pinroprotektahan sila ng Diyos na si Krishna na nagsilbing tagapagtanggol ng mga Pandava. Ang inggit ni Duryodhana ay hindi lamang isang personal na kapintasan. Ito ay naging isang mapanirang puwersa na nagtulak sa kanya sa mga lalong mapaminsalang gawain dahil sa kanyang walang humpay na paghahangad ng kapangyarihan at pagnanais na mapuksa ang mga Pandava. Humantong sila sa dakilang digmaan ng Kurukshetra, isang digmaan na kumitil ng milyong-milyong buhay at nagdulot ng pagkawasak ng sarili niyang pamilya. Sa buong buhay niya, si Duryodhana ay nilamon ng inggit. Hindi niya matanggap sa kaisipan na maaring maging masaya o matagumpay ang mga Pandava. Ang kanyang inggit ang bumulag sa kanya sa tamang asal at moralidad na dapat sana'y gumabay sa kanya sa pagkilos bilang isang prinsipe at pinuno. Sa halip na mamuno ng may karunungan at habag, hinayaan niyang ang kanyang inggit ang magdikta ng kanyang mga desisyon at ito ang nagtulak sa kanyang pagbagsak. Ang kwento ni Duryodhana at ng mga Pandava ay nagtuturo sa atin
tungkol sa mapaminsalang kapangyarihan ng inggit. Ang inggit ay maaring magpalabo ng ating pag-iisip, magtulak sa atin sa paggawa ng mga immoral na gawain, at sa huli, sirain tayo. Paalala ito na ang pagtataglay ng masasamang damdamin gaya ng inggit ay maaring maging daan sa ating kapahamakan, tulad ng nangyari kay Duryodhana. Sa kabilang banda, ang mga Pandava, sa kabila ng matitinding pagsubok na kanilang naranasan, ay nanatiling mapagkumbaba at tapat kay Panginoong Krishna. Ang kanilang debosyon at katwiran ang naging susi sa kanilang tagumpay at sa pagpapanumbalik ng Dharma o katwiran. Ang magkakaibang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng malinis na puso at konsyensya, malayo sa inggit at puot. Haribol.